Magandang araw at maligayang pagdating. Pakinggan at namnamin ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa paniniwala ni Michael, ang kanyang buhay ay napakasimple para maglaman ng anumang lihim. Bilang may-ari ng isang grocery store na minana niya sa kanyang ama, ang kanyang mga umaga at hapon ay nakalaan sa trabaho. Isang rutinang walang malalaking sorpresa o biglaang pagbabago. Ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Grace ay, sa mata ng lahat, sintatag ng isang bato. Kilala si Grace sa buong komunidad dahil sa kanyang debosyon sa simbahan. Isa siyang respetadong babae na hinahangaan dahil sa kanyang kabutihang loob at di matitinag na pananampalataya. Lagi siyang abala sa mga fundraising, prayer group, at mga proyektong tumutulong sa kapwa. Para sa mga tao, siya ay isang huwaran ng kabaitan. Ang tiwala sa pagitan nilang mag-asawa ay tila hindi kailanman nayanig. Iniiwan ni Grace ang kanyang cellphone kahit saan sa bahay nang walang pag-aalala. Ang password nito sa ulado ni Michael, isang bagay na hindi kailanman ipinagkait sa kanya. Walang itinatagong sekreto si Grace, walang misteryosong mensahe o kahina-hinalang tawag. Siya ay kasinlinaw ng kristal na tubig. Ngunit, mayroong kakaiba. Isang detalye na kahit gaano kaliit ay bumabagabag ng malalim kay Michael. Nitong mga huling buwan, nagsimulang gumugol si Grace ng mas mahabang oras sa mga gawain sa simbahan. Dati, umuuwi siya sa dapit hapon. Bakas sa mukha ang pagod at puno ang mga braso ng mga donasyon. Ngayon, sinasabi niyang kailangan niyang tumulong sa paglilinis, pagpaplano ng mga pulong, at pagbisita sa mga pamilyang nangangailangan. Palaging may bagong dahilan na humihingi ng kanyang presensya hanggang sa kalaliman ng gabi. Natural ang paraan ng kanyang pagkukwento, ngunit may nararamdamang mali si Michael. Sinubukan niyang iwaksi ang isiping iyon, kinukumbinsi ang sarili na hindi siya makatarungan. Ano nga bang masama ang maaaring magmula sa isang babaeng ginagawa ang lahat dahil sa pananampalataya? Ngunit kahit anong pilit niya, ang kaba ay patuloy na lumalaki. Isang kakatuwang pakiramdam na tila may isang bagay na malapit ng mabunyag at siya na lang ang tanging hindi pa nakakakita. Isang gabi, habang isinasara ang kaha sa grocery, tumawag si Grace. Sinabi niyang kailangan niyang magtagal dahil magkakaroon daw ng general cleaning sa simbahan na maaaring abutin ng ilang oras. Hiniling niyang huwag mag-alala si Michael at iminungkahi pang samantalahin na niya ang pagkakataong magpahinga sa bahay. Kalmado ang tugon ni Michael gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang kumilos ng iba. Pagkababa ng telepono, isinilid niya ang mga susi sa kanyang bulsa at umalis. Minaneho niya ang sasakyan sa halos walang taong mga kalsada habang kumakaripas ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang destinasyon, ang simbahan kung saan sinabi ni Grace na naroon siya. Pagdating niya, ipinarada niya ang kotse at nagmasid. Ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan. Walang galaw, walang ilaw na nakabukas. Nakakandado ang mga pinto at walang laman ang paradahan. Nanatili siya roon ng ilang minuto, sinusuri ang bawat sulok, naghihintay na may lumitaw. Ngunit wala, ni anino ng tao. Ang simbahan ay tila natutulog, na parang walang sino mang nagpunta roon buong gabi. Doon napagtanto ni Michael na ang bigat na kanyang dinadala ay may dahilan. Tahimik siyang bumalik sa bahay. Dumating si Grace makalipas ang ilang oras, may payapang ekspresyon na para bang totoong ginugol niya ang buong gabi sa paglilinis. Napakanatural ng kanyang kilos na sa isang saglit, nagduda si Michael sa sarili. Ikinuwento niya kung gaano kapagod ang paglilinis, binanggit ang ibang mga babaeng tumulong, at ang pagsisikap nilang ayusin ang lahat para sa susunod na kaganapan sa parokya. Nakinig si Michael nang hindi sumasabat, na para bang isa lamang siyang manonood sa pagtatanghal na iyon. Sa loob niya, kumakabog ang kanyang dibdib,
ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha na tila nakikinig sa isang ordinaryong usapan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Grace sa kanyang tabi, nanatiling gising si Michael. Nakatitig sa kisame, inaalala ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang kasinungalingan ay naroon, malinaw pa sa sikat ng araw. Kahit walang pruweba, alam niyang sandali na lang at malalantad din ang lahat. Kinabukasan, bumangon siya na may iisang layunin sa isip. Oras na para wakasan ang mga pagdududa. Oras na para maghanap ng mga kasagutan. Hindi na niya kayang mabuhay sa kawalan ng katiyakan na gabi-gabing tinatanong kung nasaan ba talaga ang kanyang asawa. Maaga siyang umalis ng bahay at nagmaneho patungo sa isang address sa sentro ng lungsod. Isang maliit at simpleng opisina na may karatulang nakasulat. Charles Benson, Private Investigator. Huminga ng malalim si Michael bago pumasok. Sa loob, natagpuan niya si Charles, isang taong matipid magsalita ngunit may matalas na tingin. Ipinaliwanag ni Michael ang lahat mula sa mahahabang gabi ni Grace sa simbahan hanggang sa gabi kung kailan niya ito pinuntahan at natagpuang sarado. Nakinig si Charles ng mabuti, hindi sumasabat at walang ipinapakitang panghuhusga. Nang matapos si Michael, sinabi lang niyang tatanggapin niya ang kaso at sisimulan agad. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, tulad ng isang taong nakakita na ng maraming kwentong katulad nito. Umalis si Michael na gumaan ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang malalaman na niya sa wakas ang katotohanan. Mula sa sandaling iyon, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Lumipas ang 3 araw na parang isang kawalang hanggan. Sinubukan ni Michael na manatili sa kanyang rutina, ngunit ang lahat sa paligid niya ay tila bumagal. Bawat kilos ni Grace sa loob ng bahay ay kanyang inoobserbahan, na para bang anumang oras ay may madudulas itong salita na magbubunyag sa lahat. Nagpatuloy si Grace sa dati niyang gawi. Nagluto siya, ngumiti, nagdasal hawak ang rosaryo, at patuloy na nagkwento tungkol sa mga gawain sa simbahan ng may parehong gaan. Tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng hapon habang nag-aayos siya ng mga kahon sa grocery. Ang boses sa kabilang linya ay direkta at matatag. Hiniling ni Charles na pumunta siya sa opisina sa lalong madaling panahon dahil tapos na ang investigasyon. Ibinaba ni Michael ang telepono at iniwan ang lahat, hindi na nagdalawang isip pa. Habang nagmamaneho, bumilis ang tibok ng kanyang puso na tila inaasahan na ang bigat ng kanyang matutuklasan. Alam niyang hindi magiging madaling pakinggan ang mga sagot, ngunit walang makapaghahanda sa kanya para sa kanyang makikita. Pagdating niya sa opisina, nakaupo si Charles na may parehong seryosong anyo. Sa ibabaw ng mesa ay isang makapal at manilaw-nilaw na sobre. Walang paligoy-ligoy, kinuha ni Charles ang sobre at iniabot kay Michael na nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, may isang serye ng mga litrato. Bawat isa ay tila isang suntok, unti-unting winawasak ang kanyang mga paniniwala. Ipinapakita sa mga larawan si Grace na lumalabas sa isang motel kasama ang isang lalaking agad niyang nakilala. Si Peter, isang regular na nagsisimba na kilala sa pagiging laging present sa mga misa at gawaing pangkomunidad. May asawa si Peter, si Amanda, na hindi kailanman sumasama sa mga gawain sa simbahan. Malinaw ang mga litrato. Magkasama silang dumating sa motel na may parehong kapanatagan ng isang taong matagal nang ginagawa ito. Sa isa pang larawan, papalabas sila ng lugar na nagtatawanan, walang inaalala, na para bang galing lang sa isang simpleng pamamasyal. Hawak ni Michael ang mga litrato, ramdam ang bigat ng bawat isa. Umiikot ang kanyang isipan. Ang mga imahe ay lumabo sa kanyang paningin. Imposibleng questionin ang kanyang nakikita. Nasa harap niya ang hubad at purong katotohanan.
Walang puwang para sa mga dahilan o ibang interpretasyon. Sinabi ni Charles na ang mga litrato ay kuha sa magkakaibang araw. Ito ay mga tala ng madalas na pagkikita, palaging sa iisang motel, at palaging sa mga oras na sinasabi ni Grace na nasa simbahan siya. May mga petsa, oras, at maging mga tala ng pagpasok at paglabas. Lahat ay masusing dokumentado. Hindi maialis ni Michael ang kanyang mga mata sa ebidensya. Bawat detalye sa mga larawan ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Ang mga ngiti, ang mga haplos, ang lantad na paglalambingan. Ang pinakamasakit ay hindi ang mismong katotohanan, kundi ang kawalang pakialam ni Grace pag-uwi niya pagkatapos ng mga gabing iyon na para bang walang nangyari. Ibinalik niya ang mga litrato sa sobre, tumayo at bahagyang tumango bilang pasasalamat. Sinabi lang ni Charles na kung may kailangan pa siya, tawagan lang siya. Sa labas, matagal na nanatili si Michael sa kotse. Ang sobre ay nasa kanyang kandungan, hindi sigurado kung paano tutugon. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking kawalan, isang halo ng pagkadismaya at galit na tila sumasakal sa kanya. Alam niyang wala nang puwang para sa duda. Ang duda ay naging katiyakan at ang katiyakan ay naging sakit. Oras na para kumilos, oras na para harapin ang lahat. Masyado na siyang nagtagal sa panloloko sa sarili, sa paniniwala sa isang imaheng hindi kailanman umiral. Pinaandar ni Michael ang kotse at nagmaneho pa uwi habang kumukulo ang kanyang isipan. Ang plano ay nabuo na sa kanyang ulo at sa pagkakataong ito hindi siya mag-aatubili. Tapos na ang kasinungalingan. Mahigpit na hinawakan ni Michael ang sobre na para bang kayang sunugin ng papel ang kanyang mga kamay. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa telepono. Tinawagan niya si Grace. Ang kanyang boses ay tuyo at direkta. Sumagot ito sa karaniwang kalmadong tono, sinabing nasa simbahan pa siya. Tinatapos ang mga huling detalye ng isang pulong na humaba. Nagsalita siya ng may ganitong kapanatagan na, sa ilang segundo, sino man ay maniniwala sa kanya. Isang simpleng okay lang ang tugon ni Michael at ibinaba ang tawag. Kinuha niyang muli ang mga susi at sumakay sa kotse. Pinaandar niya ito at dumiretso kung saan sinabi ni Grace na nandoon siya. Pagdating, ipinarada niya ang sasakyan sa tapat ng simbahan. Ang lahat ay pareho tulad ng dati. Walang laman ng lugar, walang galaw, walang ilaw. Kinuha niyang muli ang telepono at tinawagan si Grace. Sumagot ito na may parehong magaan na boses at inulit ang parehong dahilan. Pagkatapos ay nagsalita si Michael sa isang matatag na tono na hindi niya inaasahan. Walang problema, nandito ako sa labas, hinihintay kang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay agaran. Isang makapal na katahimikang tumagal na parang isang kawalang hanggan. Sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon. Iminungkahing pumunta si Michael sa palengke para bumili ng ilang gamit para sa hapunan. Sinubukan niyang maging natural, na para bang karaniwan lang ang hiling na iyon. Ngunit, nanatiling direkta ang sagot ni Michael. Dito lang ako maghihintay hanggang sa lumabas ka. Katahimikan ulit. Wala na siyang kawala. Ilang sandali pa, natanaw ni Michael si Grace na lumabas mula sa kabilang bahagi ng gusali. Nakayuko at mabigat ang ekspresyon. Hindi siya lumabas sa pinto ng simbahan. Galing siya sa ibang lugar, na malaki na ang ibig sabihin. Pinanood lang siya ni Michael nang hindi kumikilos. Nang lumapit siya sa kotse, sinabi niya, "Sakay." Sumunod si Grace nang walang tanong. Pagkaupo niya sa tabi niya, pinaandar ni Michael ang sasakyan. Tense ang hangin sa pagitan nila. Walang ni isang salitang namutawi. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinubukan ni Grace na magpaliwanag, nanginginig ang boses. Sinabi niyang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang mga salita ay puno ng mahihinang dahilan na para bang siya mismo ay hindi naniniwala sa kanyang sinasabi.
Nanatiling tahimik si Michael. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa malapit na sila sa bahay. Kinuha niya ang sobre mula sa upuan at ipinatong sa kandungan ni Grace nang walang salita. Binuksan niya ito at isang sulyap lang ay sapat na para gumuho ang kanyang mukha. Agad na bumuhos ang mga luha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa desperadong mga hikbi. Sa pagitan ng mga hikbi, nagsimula siyang humingi ng tawad, sinasabing isa itong pagkakamali na hindi niya intensyong saktan siya. Nakiusap siyang pakinggan siya na nangyari lang daw iyon sa isang sandali ng kahinaan at mahal pa rin niya si Michael. Nanatiling nakatuon ang mga mata ni Michael sa daan, hindi tumutugon sa kanyang mga pakiusap. Huminto siya sa harap ng kanilang bahay, dahan-dahang lumingon sa kanya at sinabi ng may diin, "Mayroon kang 1 oras. Iligpit mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay na ito." Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan siyang nagluluksa sa loob. Ang mga litrato ay kalat sa kanyang kandungan at ang kahihiyan ay nakasulat sa kanyang mukha. Ang desisyon niya ay buo na at wala nang lugar para sa anumang salita pa ng gabing iyon. Pumasok si Grace sa bahay, umakyat sa kwarto, at nagmamadaling tinipon ang kanyang mga damit sa mga maleta. Samantala, tahimik na naghintay si Michael sa ibaba, na tila bawat minuto sa orasan ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Bago matapos ang 1 oras, bumaba si Grace, dala ang kanyang mga bag at umalis ng walang imik. Nanatiling nakatayo si Michael. Pinapanood siyang lumabas ng pinto, dala ang kahihiyan at bigat ng kanyang mga pagpili. Pagkaalis niya, kinuha niyang muli ang sobre. Ang parehong sobre na ngayon ay parang isang hatol ng hustisya. Kinuha niya ang mga susi at umalis na may isang destinasyon sa isip. Nagmaneho siya papunta sa bahay ni Peter na may parehong kalamigan. Pagdating, bumaba siya at kumatok ng mariin sa pinto. Lumabas si Peter, mukhang nagulat na makita si Michael na nakatayo roon na may seryosong tingin at ebidensya sa kanyang mga kamay. "Walang sayang na oras," sinabi ni Michael ng malinaw, "gusto kong makausap ang asawa mo." Natigilan si Peter, ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Amanda sa pinto, nagulat sa hindi inaasahang bisita. Inabot ni Michael ang sobre direkta sa kanya, nang hindi binabago ang kanyang tono o nagdaragdag ng paliwanag. Kinuha ni Amanda ang sobre, litong-lito. At sa sandaling hawakan niya ang mga litrato, tumalikod si Michael at umalis ng walang salita, hindi na naghintay ng anumang reaksyon. Bumalik siya sa kotse at umalis. Alam na isinara na niya ang lahat ng kailangang isara. Ang diborsyo ay naganap sa bilis na ikinagulat maging ng mga abogadong sangkot sa kaso. Ang ebidensya ay napakalinaw at hindi matututulan, kaya walang puwang para sa debate o pagtatangka ng depensa. Napilitang tanggapin ni Grace ang lahat ng kondisyon. Naiwan kay Michael ang bahay at grocery store, habang napunta kay Grace ang kanilang mga naipon. Umalis siya sa kasal ng walang karapatan sa alimony. Sa panahon ng proseso, maraming beses sinubukan ni Grace na kontakin si Michael. Nagpadala siya ng mga sulat, nag-iwan ng mensahe, at ilang beses na nagpakita sa grocery, laging humihingi ng pagkakataong magpaliwanag na mahal pa rin niya siya, at isa lang itong pagkakamali na hindi dapat sumira sa lahat ng kanilang binuo. Ngunit nanatiling tahimik si Michael. Hindi siya sumagot, hindi binuksan ang mga sulat, at hindi man lang siya tinignan sa mga bihirang pagkakataong nagkasalubong sila. Tungkol naman kay Peter, sa kabilang panig ng kwento, gumuho ang kanyang buhay sa loob lamang ng ilang araw. Si Amanda, nang matanggap ang sobre, ay hindi na nangailangan ng paliwanag. Pinalayas niya si Peter sa bahay ng gabing iyon din. Mabilis na kumalat ang balita ng relasyon sa mga kapitbahay at sa simbahan. At hindi nagtagal, si Peter ay iniwasan na ng lahat. Ang imahe ng isang deboto at makapamilyang lalaki ay nawasak. Nawala ang respeto ng komunidad, lumayo ang mga kaibigan, at naapektuhan maging ang kanyang trabaho.
sina Grace at Peter, na dati nagpapalitan ng mga mensahe at nagpaplano ng mga lihim na gabi, ay hindi man lang napanatili ang isang pagkakaibigan pagkatapos ng iskandalo. Nang malantad ang kanilang relasyon, mas nanaig ang bigat ng kahihiyan kaysa anumang damdamin. Iniiwasan nila ang isa't isa, tumatawid sa kabilang kalsada upang hindi magkita. Si Michael, sa kabilang banda, ay tumahak sa ibang landas. Pagkatapos ng diborsyo, mas lalo siyang nag-focus sa grocery. Ang mga kapitbahay at customer, nang malaman ng lahat, ay mas lalo siyang hinangaan. Nirerespeto ang kanyang matatag, tahimik, at marangal na paninindigan. Hindi niya pinag-usapan ang nakaraan. Sinasabi lamang na ang ilang katotohanan ay dumarating sa tamang panahon at naaanihin ng bawat tao kung ano ang kanyang itinanim. Sa paglipas ng panahon, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang buhay, ngunit may kapanatagan ng isang taong hindi nagmamadali. Natutunan niyang mas pahalagahan ang sariling kapayapaan, ang samahan ng mga tapat na tao, at ang kahalagahan ng pagpapanatiling malaya ang puso sa sama ng loob. Ang kanyang kwento ay naging isang halimbawa sa kanilang lugar, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa paraan niya ng pagharap sa sakit. Habang sina Grace at Peter ay nalulunod sa mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa, si Michael ay sumulong ng may gaandala ang kaisa-isang bagay na hindi kailanman mawawala o masisira, ang katotohanan. Ito ang kanyang naging pinakadakilang kasama, kanyang panangga, at ang tanging pamanang pinili niyang dalhin mula noon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pa. Hanggang sa muli.